Okay, so simulan natin sa mag-differentiate kung ano yung alkane, alkyne, tas alkene. Una muna ay alkane. Nagkakapalan ko lang sa... Pag alkanes naman, siya ay single bond. Ibig sabihin, isang ano lang siya, isang bond lang ng hydrogen ang nakakonect. For example, ganito siya. C is to CC. Kapag alkenes naman, double bonded siya. Ganito siya. C, C. Ngayon, pag alkynes, triple bonded. Ganito naman. Si alkanes kasi ay saturated. Itong dalawa naman ay unsaturated. Ito, saturated. Ngayon, dun tayo sa reading. Or una muna ay kailangan natin ma-distinguish kung ano yung molecular formula ng mga yan. Ang molecular formula ni alkane ay alkane ay CnH2 plus 2. So, ganito lang siya. Halimbawa, ito yung N, 1, 2, 3. So, gagamitin natin si formula. Yung mga number na nandito, isa-substitute natin sa N. So, try natin. C1H2 plus 2 equals CH4. Try naman natin kapag 2 naman siya. Ay, may mali pala. Kulang ako. Wait lang. Mali pala to. H2 plus H2N plus 2. Yan pala yung formula. So, ganun pa rin. Lahat ng mga nasa N na to, numbers 1, 2, 3, and so forth, papalit lang natin sa formula na to. So, try natin. Gawin natin si 3. C3 H2 multiplied by 3 plus 2. Bale, ade, C3 H, 2 times 3, 6, plus 2, 8. C8. So, ito yung ano niya, C3H8, C2H6, CH4. Ito ay tapos yung parent names naman niya ay methane, ethane, propane, and so forth. Makikita naman siya sa notes na sinend ni Ma'am. Andun naman lahat. So, bali, elaborate ko na lang kung paano yung writing. Tas yung naming. Ganun din sa alkene. Kapag alkene, ang formula naman ay CnH2n. Same principle.
Ayan natin. C3H23. And then, ano siya? C3H6. Ito ay propene. Ang kung mapapansin mo, yung mga dulong, yung suffix nila, for example, mamaya na nga. Ito muna. Ngayon naman sa alkyne, ang formula naman ay CnH2n minus 2. Try natin ulit. C3H23 minus 2. So C3, 2 times 3, 6, minus 2, 4. Yan ay propine. So, isang trick lang na na-realize ko. Para isang ano na lang tayo, para di mahirap ang mabisado. Yung, for example, di ba ito ay alkane kasi nga methane. So, kung gagawin nating alkene si methane, papalitan lang natin yung suffix niya ng ene. So, ano na siya? Methane. Ganon din sa alkyne. Papalitan lang natin ng YNE yung dulong suffix. And then, methane. Pero, sa alkyne at alkene kasi, hindi ginagamit yung met. Kabod et na kabod. So, gawin natin example yon. Ethane, methane. So, yun lang. So, diretso na tayo sa naming. Sa naming naman, may dalawang klase. Yun ay una ay ang open line structure, tapos condensed structural formula. For example, ito, mismo tayo sa given ni ma'am. Ito. 1,2-dibromopeptine. Peptane pala. So, dyan pa lang, ano napapansin mo? Yan pa lang, malalaman natin na siya ay isang alkane kasi nga, ane yung dulo. So, doon pa lang, alam na natin na single bond lang lahat yan. Ano pa? Peptane. Ilang carbon chain yung meron dyan? Pag di ko rin kabisado yung mga lintik na yun. Pag peptane ay may 5 carbon. So, sulat natin yon. 1, 2, 3, 4, 5. No. Kaso, ang pagsulat yan ay laging may nakaganyan. Right. Ayan. Ngayon, nanumberan natin siya. Nanumberan natin kung ilan yung carbon. Ang pag-number kasi ng carbon ay kanina ay right to left. Ay left to right. So, ito si carbon 1, carbon 2,
carbon 3, carbon 4, carbon 5. Ngayon, balikan natin to. Ano yung napapansin natin? 1 at 2 ay dibromo daw. Pag ibig sabihin nun, dalawang bromine ang meron. So, siya at yung dalawang bromine na yon ay nakalagay sa carbons 1 and 2 kasi nga naka-indicate dito ay 1 at 2. Dun siya makikita. Ang sinabi sa amin ni ma'am, kahit saan daw dito sa taas or sa baba, gusto mo i-pwesto yung bromo. So, dito natin siya lalagay. BR, BR. Ngayon naman, since ito ay organic chemistry, lahat ng mga blanco na ipupunan natin ng hydrogen kasi nga hydrocarbons ang mga yan. H, 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 H. Ngayon, yan na yung ating open line system. Structure pala. Open line. Kasi nga, in-sketch natin siya. Yan na siya. Yan ay open line. Ngayon naman, para makuha si condense, ay gagamitin natin si open line. Ayan. Doon tayo sa unang carbon. Sulat natin ay C. Ano pa meron? Ilang hydrogen ang meron sa atin? Unang carbon, dalawa. So, CH2. Nasaan si bromine? Di ba nasa taas? Di ba nasa taas? Doon pa din natin siya isusulat. Di natin siya babaguhin. Bromine. Ayan, balikan natin. Yung ano naman, pangalawa naman. Yung pangalawang carbon, ilan yung hydrogen natin? Isa. Isa lang, di ba? So, H lang siya. Nasaan si bromine? Nasa baba. So, doon pa din natin siya isusulat. Ngayon, yung pangatlo at pang-apat na carbon, parehas silang dalawang hydrogen. So, CH2. Teka, di nagkasya. Ngayon naman, yung panglimang carbon naman, ilan yung hydrogen niya? Di ba? 1, 2. 1, 2, at 3. So, CH3. Ito ay yung structural condense yan ng alkane. Ngayon, try naman, writing pa lang yan. Ngayon, try naman natin sa alkene. Example ni ma'am sa alkene ay 2-chloro Ay nga pala, kapag kasi mga nasa group 7 ng periodic table like chlorine, bromine, iodine, eh papalitan natin yung mga I and E nila into O. So, chloro, iodo, bromo. So, ngayon, balik tayo. Ano napapansin mo dito? E and E. So, alkene. Doon pa lang alam natin na mayroong double bond. So, ano pa? Hepta. Saka
heptadiene. Ibig sabihin dun, sa itong carbon, may dalawang double bond. Yun ay yung 3, pang-4 at pang-5 carbon. So, sulat muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, same rules. Left to right. Na-numberan natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, simulan natin. Ngayon, sa pangalawang carbon daw, doon nakalagay si chloro. And then, lagyan natin dito, Cl, chloro. Ngayon naman, paano natin susulat yung double bond? So, si 3 daw ay double bond. Nilalagyan natin dito. 3 is double bonded to 4. Tapos si 5 din daw ay double bond. So, 5 is double bonded to 6. Ngayon naman, sa isang carbon kasi, kailangan may 4 na hydrogen. Since double bond yung 3 at 4, isipin natin, dito kasi magkaka-connected kasi yan. So, dito may expected na may hydrogen na dito. Tapos, double bonded, di ba? Kasi, ibig sabihin, dalawa na yung hydrogen dito. Tatlo ni hydrogen ni number 3. Kasi, nakahiram siya ng hydrogen kay number 2 at double bonded pa siya kay number 4. So, tatlo na. Ilan na lang kulang natin na hydrogen para maging 4 si carbon number 3. Isa. So, yun na lang. So, kahit sa baba or sa taas mo siya ilagay. Burahin ko na to kasi ano lang yan. Nasa imagination lang kasi natin. Ganun din gagawin natin kay number 5. Kasi nga po, nakahiram siya ng isang hydrogen kay number 4, double bonded pa siya kay number 6, and then tatlong hydrogen nakabond nyo kasi isang hydrogen kay carbon 4, dalawang hydrogen kay carbon 6, and isang hydrogen na lang ilalagay natin. Tapos yung the rest, dead man na siya. Ayan. Tapos, ayan. So, bale, lahat ng may mga black lines na yan, pupunan natin ng hydrogen. Ito na ay yung open line structure natin. OLS, open line structure. So, base sa OLS, hahanapin natin si condense. Ganun pa din. Tuwa natin sa carbon 1. Ade C. Ilang hydrogen sa carbon 1? Tatlo. Ade CH3. Ano siya? Single or double bond? Titingnan. Para malaman kung single or double bond, titingnan natin siya dito. Isang guhit lang siya. Ade single bond. Si carbon 2, ilan yung hydrogen niya? Isa, ade CH lang. Understood na kabod na kapag walang subscript, isa lang yung hydrogen niya. Nasaan si chloro? Nasa baba. Sulat natin. Ano siya? Single double bond kay carbon 3. Single bond. Kasi isa lang yung guhit. Si carbon 3, ilang hydrogen meron siya? Isa lang, ade CH. Ano siya? Tingnan natin dito. Di ba dalawa yung guhit niya? So, siya ay double bond.
Kasi nga po alkene siya. Si carbon 4, ilan yung hydrogen niya? 2. Single bond. Si carbon 5, ilan yung hydrogen? 1 lang. So, ano siya? Double bonded rin. Ade, 2 line. Wait lang. Liliitan ko din magkakasya eh. Kay carbon 6 tayo. Ilan yung hydrogen ni carbon 6? 2. Si carbon 7, 3. Ay, ito si H7 na dito. Yan. So, yan ay yung condense natin ng alkene. Condense, CS. So, dun tayo kay alkyne. Ay, papula. 2-methene 468 decatrate. 468 decatrite. Ano yung napapansin mo? YN yung dulo. So, siya ay alkyne. Alam na natin doon na may triple bond. Ano siya? Deca. So, ilang carbon? 10. Decatrine. Ibig sabihin, tatlo ang may triple bond sa 10 carbon chain. Susulat natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Number natin sa ngayon, left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, si 4, 6, at 8 daw ay decatrine. So, doon pala alam na natin na si 4, 6, at si 8 yung triple bond. Susulat natin sa si 4. Ito si 4. 1, 2, 3. Triple bond. Ito din, triple bond. Ito din, triple bond. Ano pa napapansin? 2-methene. So, si number 2 daw, carbon 2 ay mayroong naka-branch na methene. Ano ba yung formula ng methene? Yun ay CH3. CH3. Ayan. Ngayon, kagaya din nung sa double bond, dito titingnan natin. C3 at C4.
Oo, si 4. At si 5, ayan. Ngayon, si carbon 4 daw, kailangan niya ng 4 na hydrogen para maging kompleto. Eh kaso, since connected siya kay carbon 3, nakahiram na siya ng isang hydrogen. Ganon din kay bali pala ako dito. Wait nga. Wait lang. Kalimutan ko pala sabihin. Since nga pala, ito ay double bonded, ade may dalawang hydrogen na dito, may tatlong hydrogen, isang hydrogen din dito, di isang hydrogen na lang din. Ganun din dito, dalawang hydrogen na dito, tapos may isang hydrogen dito, ade isang hydrogen na lang din kailangan. So, bale, CH lang siya. Ayan. Teka, ulitin ko, baka medyo naguluhan pa. Pag double bond kasi, isipin natin dito. Ito, carbon 3 tayo. Carbon 3. Double bonded siya kay number 4. Carbon 4, edi may dalawang hydrogen na. Tapos dito, may isang hydrogen. Tatlo na yung hydrogen. Eh, kailangan sa isang carbon, 4 na hydrogen. Edi, kulang na lang siya ng isa pa. Ngayon naman, si number 4. Double bonded siya dito. May dalawang hydrogen siya na nahiram kay carbon 3. Tapos may isang hydrogen siya na nahiram kay number 5. Ilang hydrogen pa kailangan para maging 4? Isa. Ay, sulat natin siya. Si carbon 5, ganun din. May isang hydrogen siya na nahiram kay carbon 4, double bonded siya, ade may dalawang hydrogen na kabundo, ade tatlong hydrogen na. Ilang hydrogen pa kulang? Isa. Ganun din kay carbon 6. May nahiram siyang dalawang hydrogen kay carbon 5 kasi nga double bonded. At may nahiram siya isang hydrogen kay carbon 7. So, isang hydrogen na lang kailangan niya. Gets? Ganun din. So, kay carbon 1, ilang hydrogen yung nakikita sa formula? Tatlo, the CH3. Kay carbon 2, isang hydrogen lang, the CH. Tapos nasa baba niya, si chloro. Ganun din kay carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6. Iisang hydrogen lang ang mga yon. So, CH lahat. Kaso, si carbon 3 ay double bonded. So, susulat natin siya as double bonded. Ganun din si carbon 5. Tapos, si carbon 7, ilang hydrogen nakikita? 1, 2, 3. Adi CH3. Nilinaw ko lang. Medyo may mali pala ako doon. So, balik tayo dito. So, ayun na nga. Ulit ko rin diniscuss. Ano siya? So, decatrine. Decatrine. So, 10 carbon chain. Tapos, from the root word na tri, alam natin na tatlo yung yung may triple bond. Yun ay yung si 4, 6, at 8. Nasulat natin. Nasulat na. So, ayun. Si methane, nakalagay daw kay carbon 2. Mamili ka na lang kung sa taas or baba mo siya ilalagay. So, sa baba ko siya nilagay. Ngayon, base sa principle pa rin, kagaya rin ng double bond, ganun pa rin gagawin natin. So, una na si carbon 4. Si carbon 4, triple bonded siya kay carbon 5 and then may tatlong carbon nakabut siya, may tatlong hydrogen nakabut siya doon. E nakakonekta pa siya kay carbon 3.
So kumpleto na siya, 4 na hydrogen na. So buburahin na natin yung branches niya kasi nga kumpleto na siya, na 4 na yung kanyang hydrogen. Tingnan natin si carbon number 5. Naka-triple. Si carbon 4 kasi naka-triple bond kay number 5. So, automatic, may nahiram na siyang tatlong hydrogen dito. Connected ko siya kay carbon 6. May isang hydrogen na rin siya nahiram doon. So, 4. Kumpleto. Para malaman kung ilan yung nahiram na hydrogen, ay titignan lang natin kung ilan yung guhit. So, dito, sa left side niya ay 3 guhit. So, 3 hydrogen. Dito naman sa right side niya, 1 guhit lang. So, 1 hydrogen. So, 3 plus 1, 4 na hydrogen. Tingnan natin si carbon 6. Sa left side niya, nakahiram siya ng 1 carbon kay carbon 5 kasi nga, 1 guhit lang. Kaso triple bonded pa siya kay carbon 7. So, nakahiram siya ng 3 hydrogen kasi nga 3 guhit. So, kumpleto na siya, 4 na hydrogen na. Una na tayo ilalagay. Si carbon 7, same principle. Sa left side niya, nakahiram siya ng 3 hydrogen kay carbon 6 kasi nga 3 buhid at triple bonded. Sa right side naman, kay carbon 8, nakahiram siya ng 1 hydrogen kasi nga single bonded lang siya or 1 buhid. So, dun pa lang, kompleto na yung hydrogen natin, 4 na. Okay, carbon 8 naman, sa left side niya, nakahiram siya ng 1 hydrogen kay carbon 7. Kay carbon 7. Sa right side naman, triple bonded siya kay carbon 9. And then, may 3 hydrogen na kabond. Kasi nga, sa right side niya, 3 buhet. Sa left side niya, 1 buhet. So, 3 plus 1, 4. So, kompleto na kabond na 4 na hydrogen. Same principle din